Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junela Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 202 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Bakit ka dapat magpasalamat sa passive obedience ni Kristo. At ang topic natin ngayon ay passive obedience. Sabi po dito yung concept ng passive obedience refers to Christ's willing submission to suffer and bear the penalty for our sins. It does not imply inactivity but rather his humble acceptance of the Father's will, enduring the curse of the law, the wrath of God, and ultimately death on the cross. Christ's passive obedience is one half of his redemptive work. The other being his active obedience, his perfect life under the law, through his suffering and death. Jesus fully paid for our sins, satisfying divine justice and securing our forgiveness. His obedience unto death is our eternal hope. At ang Bible verse matatagpuan sa Isaiah chapter 53 verses 5 to 6. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Tagalog po, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binubog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga lakay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga lupang nalugaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. At ang teachings natin yan ay number 1. Christ's passive obedience means he suffered and died on our behalf. Ito po, yung passive obedience kasi diba yung willingness na ating Panginoon na tubusin yung kasalanan natin, diba? Ayun nga, he suffered, diba? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, naghirap siya at namatay siya dahil sa atin, sa kagawa natin, sa mga kasalanan natin na dapat tayo yung gumagawa ng dapat tayo ng bayad ng pero dahil sa pagmamahal at sa pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, dahil sa passive obedience niya, siya yung nag-suffer, diba? Dahil sa willingness niya. And number 2 po, Christ's active obedience means he had fully obeyed all of God's requirement on our behalf. Ito po, kung may passive, meron din naman pong active. Ito po yung pagsunod ng ating Panginoon, diba? Na yung mga requirements, diba? On our behalf. At talaga siya na yung gumawa. Yung mga hindi natin susunod, siya yung sumunod. Sinali na tayo, diba? Kahit na talagang sobrang makasalanan natin, grabe yung ginawa niya para sa atin. Talagang hindi niya tayo pinabayaan. And number 3 po, Christ's passive and active obedience made us both created and holy. Ito po yung dalawa, yung passive and active obedience na ating pang talagang pinagsama to para maging tayo, mapawalang sala tayo at maging holy tayo sa paningin ng ating Panginoon. Sobrang galing na grabe, kung iisipin mo, walang tao talaga makakagawa ng ganung bagay, kundi nag-iisa lamang talaga ang ating Panginoon. Sobrang makapangyarihan sa lahat talaga, na mamamangha ka sa kaya niyang gawin at sa mga gagawin niya pa para sa buhay natin. And application naman po, paano rin tumapay sa ating buhay. Number 1, suffer for doing right thing. Ito po, mas maganda po kasi di ba parang pagpakinggan natin ang pangit. Pero ito pala yung mas maganda, yung nagsasuffer tayo sa mabuting gawain kaysa nagsasuffer tayo sa maling gawain. Parang diba, ano mas pipiliin natin, magsasuffer tayo sa maling gawain o sa mabuti? Parang hindi pa natin tayo question kung babasahin natin to, parang ang pangit pakinggan dahil ba't ka magsasuffer kung tama ang ginagawa mo? Pero sa ating Panginoon, mas maganda pa pala yung nagsasuffer ka sa tamang gawain. And number 2 po, sacrifice while being motivated by love. Ito, yung pagmamahal sa ating kapwa, may kalakip na sakripisyo yan sa lahat ng bagay. Diba, pag nagmahal ka,
pag inibig mo yung kapwa mo, talaga may kalakip na sakripisyo. Kaya, mas maganda na mag-sacrifice tayo sa pagmamahal natin sa ating kapwa, sa paligid natin. And lastly po, seek to grow each day toward wholeness. Ito po, isip po natin na mag-grow tayo sa relasyon sa ating Panginoon. Iyan natin na mas mag-ano pa tayo, mas lumago pa tayo sa pag-ibig at sa connection natin, sa relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan kayo at huwag po kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless.